Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon po ay meron na naman tayong pag-uusapan na napakaganda at marami po kayong matututunan. Kaya maupo muna kayo at kumalma, kumuha ng isang tasang kape at uminom habang tayo ay nagpapaliwanag dito sa ating YouTube channel. Pero bago ang lahat, no, magkakaroon muna tayo ng disclaimer dito. Walang personalan at legal lecture lang po ito. Wala rin magpapa-assassinate sa akin pagkatapos nito. Pakiusap lang. Okay, so ngayon, pag-usapan natin itong mainit-init na parang hot pandesal na medyo merong konting suspense thriller na kaganapan sa politika at batas sa ating bansa. May narinig ba kayo sa balita kamakailan yung tungkol po sa impeachment trial kung saan tinanong ni Senator Judge Joel Villanueva ang witness na si Melvin Matibag. Ito po si Melvin Matibag ay isa pong abogado na hepe ngayon ng National Bureau of Investigation. Okay, so ang alam ko kahapon ba today is Wednesday. Tuesday siya nag-stand sa witness sa impeachment trial court. Kung di ako nagkakamali. Kahapon lang, di ba? So kahapon, nagtanong itong si Senator Joel. Sa madaling salita, ang tanong niya is that, NBI, nakapokus ba kayo sa paghahanap sa pagkakakilanlan ng di umano'y hitman, yung assassin na kinontrata ng vice presidente, no, kaysa siguraduhin muna kung talagang may ganung bang tao. Parang yun ang point ni Joel Villanueva na kailangan ma-determine kung totoo ba yung tao na yun, kung totoo bang nagkontrata si vice presidente na nag-hire siya ng hitman or assassin, di ba? So ang sagot naman ni Attorney Matibag is that opo, at sa kasalukuyan ay galing kami sa napakaraming pangalan. Naging approximately less than 20 na lang at baka in 3 to 6 months ma-identify na natin kung sino ito. Imagine, 3 to 6 months, ang tagal niyan para lang ma-determine kung sino yung kinontrata ng vice presidente. Aba, parang episode yan doon sa crime scene investigation o kaya sa panonood ng mga mala teleseryeng Manhunt. Napapansin ko dito sa mga nagtatanong sa ating hukuman dyan sa impeachment court ay parang mahilig yata magsipanood ng Netflix itong mga nag-uusisa dito sa mga testigo. Mukhang may pattern na galing sa Netflix ng mga investigative movie, di ba? Okay, pero ngayon, bilang mga mag-aaral ng batas at mabuting mga mamamayan na gustong matuto, no, sa batas, tanungin po natin yung sarili natin. Kailangan ba talagang mahanap muna natin si hitman o si Mr. Assassin, no? O may ilabas ng kanyang birth certificate bago natin masabing may malaking kasalanan at pananagutan ng ating vice presidente? Gaano ba yan kaimportante? Is that an essential element of the crime or essential for the conviction of the Vice President in this impeachment trial? Ang sagot natin ngayong araw na to ay hindi po. Isang cute na hindi po. At hindi absolutely necessary ang pagdetermine sa pagkatao kung may kontrata ba, kilala ba ang assassin. So ipapaliwanag natin dyan kung bakit this matter is not actually absolutely necessary in this case. Kumbaga, kung makilala nyo, bonus na lang yan, okay? Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit sa pamamagitan ng tatlong pangunahing aralin: ang batas, ang moralidad, at ang impeachment. Okay? Pag-usapan natin sa umpisa itong ang batas ng banta. Ano tayo ngayon? Para tayong umaatid ng Criminal Law 101. Okay? Madami kayong matututunan dito. Imagine po ninyo, dumating yung kapitbahay mo sa bahay mo, galit na galit, at sinabi sa harap ng barangay tanod
o barangay kagawad na ipinakontrata ko na ang buhay mo. Pag pumasok ako sa bahay mo, ipapapatay kita sa hard killer ko. Di ba? Tapos, nung nireklamo mo siya sa pulis, ang depensa ng kapitbahay mo ganito. Aba, teka muna. Hulihin niyo muna yung hard killer ko, yung kinontrata kong assassin. Hanapin niyo muna ang pangalan niya at tirahin, no? Pag di niyo nahanap, ibig sabihin, wala akong kasalanan. Kasi hindi niyo nakilala, hindi niyo na-identify, at hindi niyo napatunayan na may kontrata akong pinasok doon sa sinabi kong papatay sa kapitbahay ko. So, gets nyo? Parang naglalaro no? Sa batas natin walang ganon, no? Hindi pwede yung parang naglalaro ka lang na sasabihin mo, teka muna, identify nyo muna yung assassin ko Ano naman kinalaman no sa criminal grave threats? Ba? Kasi alam nyo po, ang banta mismo ay isang krimen na. Ang grave threats ay in itself a crime under the Revised Penal Code. Sa ilalim po ng ating Revised Penal Code, may tinatawag tayong, ito nga, grave threats. Malinaw po yan. Malinaw po yan na ipinaliwanag sa Article 282 of the Revised Penal Code. Teka, inumin ko muna tong aking gatas. Gatas Yung nangangatila lamunan ko. No, at para masarap ang tulog, gatas daw ang inumin bago matulog. Although maaga pa naman. Okay, let us proceed. Ang krimen ng banta o threat ay nagaganap at nagiging ganap sa mismong sandali na ito ay binitawan o sinabi sa biktima o sa harapan ng publiko. Hindi natin kailangan maghintay na mabaril muna si President Bongbong Marcos bago sabihing may krimen. At lalong hindi natin kailangan hintayin na magpasa ng resume or ID picture ang assassin na kinontrata ng Vice Presidente bago natin sabihin bawal ang naganap. Malinaw, di ba? So tatandaan yan. Ang pagkontrata sa assassin ay pampalasa lang yan o pampabigat na lang sa kwento. Kumbaga, additional recado na lang yan. Konting asin, konting paminta, konting patis. Parang ganun lang siya. Yung pagkontrata sa assassin ay pampalasa o pampabigat na lang sa kwento. Pero, ang mismong pagsasabi na may ipinautos na akong papatay at may sarili ng bigat, no? Sa ilalim po ng Kodigo Penal. Yung mismong salita lang na may inutusan na ako na papatayin ng Pangulo ay may sarili na pong bigat sa ilalim ng Kodigo Penal. Diba? Yung salita na yon, no? Those words alone, no, is already an act. Sa batas, madalas nating naririnig ang salitang actus reus. Ito ginagamit ko lang, no? Pero papaliwanag natin, actus reus, ang ibig sabihin niyan, masamang gawa. At meron pang isa, yung mens rea. Ito po yung masamang intensyon sa ilalim ng criminal law. Mens rea, di ba? Masamang intensyon. Sinasabi ng iba, lalo na yung kaalyado ng nasasakdal, nagsalita lang naman hindi naman pumatay baka emosyon niya lang yun, galit lang yun. Pues, sa legal context, ang pagsasalita ay isang uri ng aksyon. Pag ang isang mataas na opisyal ng gobyerno, nag-barp ako. Pag ang isang mataas na opisyal ng gobyerno ay nagbitaw ng salita na yung pipindot ng trigger
laban sa Pangulo at sa kanyang pamilya. Yun ay hindi lang usaping lasing sa kanto. Yun ay isang tahasang pananakot na nagdudulot ng panganib sa seguridad ng bansa. Ibig sabihin, merong sa Ingles, there is already clear and present danger. Yung banta sa buhay ng Pangulo, banta yan sa national security. Diba? Okay, maliwanag yan ha. Punta tayo doon sa pangalawa. Yung tungkol sa ethics. Yung tungkol sa etika at moralidad ng posisyon ng vice-presidente. So papasukin natin itong ngayong larangan ng etika at moralidad. Alam nyo, minsan kasi madalas gumagamit tayo ng palusot na hindi pa naman nagkakatotoo. Nagbibiro lang naman siguro, o nagbibiro lang ako kung ako yung gumawa ng threat, di ba? Nagbibiro lang naman ako o kaya may nagsasabi, conditional threat lang naman yan no? If ganito din, papatayin. Pwede ba yun? So pag hindi napatay, walang krimen. Teka muna. Amigos, mga amigas, kala ko nasa classroom tayo. Mga amigos, mga amigas, mga panyeros, panyeras, mga subscribers, mga viewers ko dito sa YouTube. Isipin po ninyo to. Ang Vice Presidente ay ang pangalawang pinakamataas na pinuno ng Republika ng Pilipinas. Sumumpa siya sa ilalim ng saligang batas ng ating konstitusyon na ipagtatanggol niya ang bansa at itataguyod ang batas. Lahat ng batas. Pangunahin na dito ang ating saligang batas. Di ba? Ngayon, hindi pwedeng parang gumagawa ka lang ng prank call. Ganito example, para lalong maintindihan natin. Isipin mo to. Nakasakay ka sa eroplano. Isipin mo, kung yung piloto ng eroplano, habang lumilipad kayo sa gitna ng bagyo, ay biglang nag-announce sa mikropono. Diba? Diba? Sasabi siya, ladies and gentlemen, mga passengers, binayaran ko na po ang co-pilot ko na ibaksak ang eroplano. Pag merong umutot dito sa loob ng eroplano, definitely magagalit ako. Ibaksak ang eroplano. Diba, example lang naman yung umutot. Para naman matawa kayo, diba? Ibabaksak doon yung eroplano. Pag may naamoy siyang mabaho, at sigurado siyempre may umutot, magagalit yung piloto. So, nagbigay siya ng instruction doon sa co-pilot, pag may umutot, baksak mo yung eroplano. Tapos nung nagpanik ang mga pasahero, sasabihin ng piloto, nagkagulo siyempre, di ba? Teka lang, patunayan nyo muna kung binayaran ko talaga itong co-pilot ko. Huwag kayong magpanik, di ba? Kakatok ka pa ba sa cockpit para hingin ng resibo ng GCash payment sa co-pilot? Siyempre hindi na. Ang mismong pananakot ng piloto ay sapat na dahilan para tanggalin siya sa cockpit at itatali ko yan talaga sa upuan kung isa ako doon sa pasahero. Abay, sabihin mo, ibabaksak mo yung eroplano pag may narinig kang, may naamoy kang mabaho sa loob ng eroplano kasi kulog nga naman. Pag may umutot yan, mangangamoy yan. So, sabi niya, pag may umutot, in-instruct. Nagbigay na ako ng instruction dito sa co-pilot ko, ibaksak mo yung eroplano, bayad ka na. Pwede ba yun? Siyempre kung ako yung pasahero, grupo kami ng pasahero, susugurin ko yung co-pilot, tsaka yung piloto mismo. Babantayan na namin yan. Yung mismo magpapabaksak, tatali namin yan. Eh, siyempre, buhay ng tao nakasalali dito. Di ba? Okay. Ganito yan Kapag ang isang mataas na pinuno ay nagbabanta ng assassination, nanonormalize ba nito yung political violence? Nagpapadala ba ito ng mensahe sa publiko na okay lang, magpa-hitman, basta galit ka. Okay lang yan, galit yan Kaya sinabi niya magpapapatay ng okay, magpapabaksak ng eroplano pag nagalit siya, no? Pag may na amoy siyang hindi ka nais, ibaksak ang eroplano. Pwede ba 'yon?
Definitely, hindi pwede yan sa ilalim ng batas. Yung mismong salita mo, na ibabaksak mo yung eroplano kapag may naamoy kang di ka nais-nais is already an act that is punishable by law, particularly by the revised penal code under Article 282. Yung mga ganyang klaseng pananalita, nagdudulot yan ng malaking destabilisasyon sa gobyerno at sa lipunan. Ngayon, kaya yung tanong ni Joel Villanueva kung na-identify na ba kung may kontrata pa, kahit walang maipresentang hard killer na nakaposas ngayon sa harap ng Senado, yung moral at ethical na pagkakamali ay naroon na at hindi na mabubura ng kahit anong dahilan. Yun ang punto yun. You do not need to present the hard killer in this case. Remember, this is not a criminal court. This is an impeachment trial court. Sui generis. Hindi ito ordinaryong korte. Ngayon, pumunta tayo sa pinakamahalagang bahagi, no, ng impeachment trial. Inom muna akong gatas. Tapang ka. Alam niyo po, ito po yung pinakamadalas na ikinalilito ng marami, no? Yung impeachment court. Itong Senado, which has been converted into an impeachment trial court. Hindi po ito katulad ng regional trial court kung saan naglilitis ng simpleng kaso ng pagnanakaw ng manok, pagnanakaw ng mga sa bangko, no, o murder or homicide. Kakaiba po ito. Kasi po sa impeachment trial, ang objective lang dyan is kung talagang mapapatunayan na hindi na fit to hold public office ang impeachable official. Ang pinaka-primary objective, no, is that the accused will now be disqualified to hold public office, and then yung removal from office. So dalawa yan, removal from office and disqualification perpetually to hold public office. But in criminal court, kapag na-convict yan, kulong yan, no? And then in some cases may damages pang kasama yan. Okay? So ang quantum of evidence, ibig sabihin yung kung gaano kabigat yung ebidensya na dapat maipresenta, no, sa hukuman kay judge ay proof beyond reasonable doubt. Yung kumbaga morally certain talaga si judge, tapos kahit katiting na pagdududa, wala siyang makita, no? Talagang absolute, talagang buong-buo ang kanyang paniniwala, no? Wala siyang kaduda-duda, morally, legally, talagang yung akusado ay nakagawa ng kasalanan laban sa mga biktima. Pero in impeachment trial, this is not the case. In the case of impeachment, no, court, hindi mo kailangan ng proof beyond reasonable doubt, di ba? No? Political and legal process to. Hindi ito pwedeng ikumpara sa criminal court, no? Kaya medyo iba to ang dating dito. So sa criminal court kasi pag ganyan ang kaso, talagang ipupunta rin sino yung pumindot o sino yung kumalabit ng baril. Sa impeachment court hindi ganoon ang issue. Ang tanong lang naman diyan, nararapat pa bang payagang maglingkod sa bayan ang nasa sakdal o humawak, pwede pa ba siyang humawak ng public office, no? Pwede pa ba siyang magtrabaho sa ating pamahalaan? Kapag napatunayan, no, hindi naman kailangan ng proof beyond reasonable doubt. Pag siya ay convicted, tanggal, plus disqualified perpetually to hold public office, di ba? So, yung bigat ng ebidensya na dapat ay ialay o ilatag, ipresenta sa impeachment court ay hindi kasing bigat ng mga ebidensyang kinakailangan kapag ikaw ay nagsampa ng reklamong kriminal sa regional trial court. So, malaki po pagkakaiba niyan. So, minsan magtataka tayo, mayroon pang napakahigpit magtanong, katulad nung kay Joel Villanueva, kailangan daw ma-identify. You do not need to identify the hitman. You do not need to identify the heart killer. The most important thing here is that nagsalita ba siya talaga ng gano'n? Ipapapatay niya ang ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr.
Ngayon po, puntahan natin yung betrayal of public trust. Sa Tagalog, ito yung pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Sa isang public official na binigyan natin ng tiwala, binigyan natin ng otoridad, ng kapangyarihan na magtingkod sa bayan, binigyan natin ng kapangyarihan na hawakan, no? Habang siya ay nakaupo bilang vice presidente, presidente, or congressman ng ang pondo ng bayan, pinagkakatiwala natin sa kanila yung management of funds. So, isa sa mga batayan ng impeachment sa ilalim ng ating saligang batas ay itong ang betrayal of public trust. Mabigat 'to, 'di ba? Wag nating gawing komplikado itong betrayal of public trust. Napaka simple lang naman 'to eh. Okay. So, dito kailangan ba ng pangalan ng assassin? Yan, babalikan natin si Mr. Assassin. Kailangan ba ng pangalan ng assassin para masabing may betrayal of public trust? Kasi itong investigation ngayon, it's all about betrayal of public trust eh. So, may mga senador pinipilit, sino yung hard killer? Yung kinontrata. Kailangan ba natin malaman pangalan, no? The answer is no. Ang mismong pag-amin o pagbanta ng isang vice-presidente na magpapapatay siya ng Pangulo. And in this case, in particular, President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, and the former Speaker of the House na si Romualdez. Ito po ay isang tahasang pagtataksil sa kanyang pampublikong tungkulin. Betrayal of public trust yan. Sa madaling salita. Ang trabaho po kasi ng NBI, itong ginagawa ni Attorney Matibag, ay hanapin ang tao para sa kriminal na investigation. The purpose of the NBI, kaya nila hinahanap yung taong hard killer ay for purposes of criminal investigation. Pero ang trabaho ng impeachment court ay tingnan kung ang mismong pananalita ng Vice President ay sapat na dahilan para sabihin, salamat na lang sa serbisyo mo. Pero hindi ka na namin pinagkakatiwalaan. So it's about time for you to go. You will be removed from public office. And unfortunately, you will be disqualified perpetually to go back to the government and hold public office. Ganun lang siya kasimple. Hindi mo kailangan yung pangalan ng assassin. Hindi ko kailangan na, o hindi natin kailangan, no, yung kontrata. And identify the assassin. Paulit-ulit na ako, di ba? So ngayon, bilang pagtatapos sa ating lecture, ngayon, itanim nyo po ito sa inyong mga isipan. Magkaiba po ang trabaho ng Police NBI, yung Police at NBI, no, sa trabaho po ng mga mambabatas. And in this case, in particular, ang Senado. Yung mga senador. Ang NBI po, naghahanap ng tao sa mga operasyon nila, no, para ma-identify yung kasabwat sa krimen, yung criminal mismo. Ang Senado, sinusuri ang karakter, ang pananalita, at kakayahan ng opisyal na mamuno. This is a constitutional duty. Pag na-determine mo may betrayal o public trust, go away. Please go. Kasi alam nyo po, yung salita ng pinuno ay may bigat. Ang banta sa buhay ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang pamilya, may kontratadong assassin man o wala, kilala man ang hitman o yung assassin o hindi, ay unang-una mali sa batas, mali sa moralidad, at labag na labag sa ating saligang batas. Hindi mo pwedeng gawing panangga, hindi mo pwedeng gawing shield ang kawalan ng pangalan ng hitman. Kaya minsan nagtataka ko na nadaanan ko yung question and answer, pinipilit kuhanin yung identity ng hitman, yung kontrata. Ang paghahanap sa assassin ay bonus na lang po yan para sa pagpapalakas ng kaso. Pero ang mismong pahayag ng banta, ang pundasyon ng pananagutan. Di ba? Yun eh. Kaya nga nung nakaraang vlog natin, sabi ko, huwag niyo masyadong gawing technical. Napakasimple ng proseso, no? Tinitingnan lang naman natin kung fit pa ba, no, to hold public office.
ang nasasakdal sa impeachment trial na ito. Okay, so mag-ingat po kayo sa mga sinasabi at baka mai-report kayo sa FBI, no? At hinay-hinay sa mga medyo mapanirang vlog at mga komentaryo. Okay, maraming salamat po. Ito po muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Pagod ka na ba sa luna, komplikado